Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Sa ating mga kababayan na OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo, magandang araw po sa inyo. Mga boss, mag-report lang po ako sa inyo dito sa resulta ng manual recount sa pagkamayor sa Hain, Nueva Ecija. Ito lumabas na po ito sa mga balita kaninang madaling araw, and I feel that I should explain this to you dahil ito naman talaga ang pinaglalaban natin, malinis na halalan. So, nagkaroon po ng protesta sa pagkamayor dito sa bayan ng Hain, sa Nueva Ecija. Ang idineklara pong nanalo noong May 2019 elections, itong last election po na nangyari, ang idineklara po ng Municipal Board of Canvassers ay si Austria. Siya po ang nakaupong mayor ng munisipyo, ng bayan, dahil siya ang ipronoklama na mga vote cheating machines ng COMELEC at Smartmatic. So, pagkatapos ng eleksyon, siya ang ipronoklama ng vote cheating machines na nanalo at ang boto po niya ay 20,815 votes. Ang katunggali po niya ay natalo, ito po si Mr. Esquivel, ang boto po niya ay 18,461 votes. Ayon po yan sa vote cheating machines. So, to cut a long story short, si Mr. Esquivel ay nagprotesta po. At dahil ito ay bayan ng mga probinsya, ang jurisdiction po nito ay Regional Trial Court, hindi po ang Commission on Elections. So may mga posisyon po tulad po ng mayors ng Metro Manila, kapag magprotesta, doon ka po magprotesta sa Commission on Elections. Governors, doon din po yan sa Commission on Elections. Ang congressman sa House of Representatives Electoral Tribunal, ang mga senador sa Senate Electoral Tribunal, Presidential and Vice Presidential doon sa PET. Pero mga bayan po, ito po yung ang Regional Trial Court po ang may jurisdiction. So si Mr. Esquivel ay nagprotesta po siya doon sa Regional Trial Court at napunta po ito sa Branch 87. So nagkaroon po ng manual recount at pagkatapos po ng manual recount, ang resulta ay ang boto ni Mr. Esquivel ay tumaas ng konti at 18,737. So, yung sa makina, 18,461. Dito sa manual recount, naging 18,737. Pero ang boto po ng nakaupong mayor na si Miss Austria, mula 20,815 na diniklara ng makina, ang kanyang boto po pagkatapos ng recount ay 14,000 lamang. So, ayon sa makina, ulitin ko po, ayon sa makina, 20,815 votes ang nakuha ni Miss Austria. Pero sa manual recount, sa mano-manong pagbilang ng boto, 14,000 lang pala. So dahil 18,000 pa rin ang boto ni Mr. Esquivel, siya po ang diniklarang panalo ng Regional Trial Court Branch 87. So noong December 16, may writ of execution na po doon sa desisyon, kaya ipinatupad po ito ng Department of Interior and Local Government. And buti na lang si Miss Austria, si Mayor Austria ay bumaba ng mapayapa simula sa pwesto. Bumaba siya sa pwesto na mapayapa. Ayaw po niya ng gulo. And that is something na we should thank her for that. No? Kasi alam naman natin ang mga politiko, they will fight it out. No? Makikipaglaban yan. But in this case, si Miss Austria, Mayor Austria, kusang loob na bumaba. At sabi niya, siguro mag-apila na lang sila dito sa desisyon na to. But I wish to thank Mayor Austria for a peaceful transition of power dito sa nangyari sa Hain, Nueva Ecija. So ngayon mga kababayan, ang tanong, totoo bang binilang ng tama ng vote cheating machines ang boto ng sambayanan, at least sa bayan ng Hain, Nueva Ecija? Dahil dito nakita na po natin. Alam ko po yung mga regional trial court, sumusunod po yan sa patakaran din ng COMELEC doon sa manual recount. Kasi ang COMELEC meron silang patakaran at pinapatupad nila yan na uniforme sana sa lahat ng regional trial courts. So I assume na yung pagbilang, yung pag-manual recount ng mga balota ay alinsunod sa proseso or patakaran ng Commission on Elections. Hindi naman pwedeng magkaiba ang rule ng RTC at ang Commission on Elections. So ito, ang tanong, tama ba ang pagbilang ng mga vote cheating machines sa boto ng mga kababayan natin sa Hain, Nueva Ecija? Obviously, hindi tama ang pagbilang ng boto dahil pagkatapos ng mano-manong pagbilang muli ay nakita po na hindi pala totoong nanalo si Miss Austria, si Mayor Austria, at ang totoong nanalo ay si Mayor Esquivel.
And as a matter of fact, bumaba ng mapayapa sa pwesto si Mayor Austria. So, alam nyo mga kababayan, maswerte po itong bayan na ito dahil ang RTC ang may jurisdiction, ang may karapatan na tanggapin ang kaso, ang protesta. Kasi kung doon po yan sa COMELEC, nako mga kababayan, dudoktorin po yan ng Commission on Elections. I tell you, nangyari na po yan noon dito sa Lapu-Lapu City. Lapu-Lapu City is a city, sa Visayas po yan. Ang jurisdiction ay Commission on Elections. So, ito po yung kaso ni Radasa. Nakalimutan ko yung katunggali niya. Pilais versus Radasa. In the case of Pilais versus Radasa for the city mayor of Lapu-Lapu City, ang jurisdiction po ay ang COMELEC. Nasa COMELEC po ang jurisdiction. So, ang nangyari po, lumabas po yung digital line, yung linya na tumatagos po doon sa picture image ng ating balota. At kahit hindi mo binoto, bibilangin ang makina yun kapag tumagos sa oval ng kandidato. So, naipikita ko na po ito maraming beses na may linya pong lumalabas doon sa picture image ng ating balota. At kapag tumagos sa oval ang linya, ibuboto yan ng makina kahit hindi mo binoto. So, nagkawindang-windang po ang pagbilang ng boto ng mga vote cheating machine sa Lapu-Lapu City noong 2013. 2013 ito. So, nung lumabas ang desisyon ng COMELEC, wala pong ganung nangyari. As in, malinis ang eleksyon. Kahit meron kaming pinaghahawakan ng mga ballot images mula sa Lapu-Lapu City. I remember yung isa doon, Precinct 193, Barangay Talima, Lapu-Lapu City. Barangay Talima, Lapu-Lapu City, Precinct 193. 26% ng lahat ng boto ay mali ang bilang. So halos sa bawat 4 na boto is mahigit isa ang mali ang pagbilang ng mga makina dahil sa digital line. Pero paglabas po ng desisyon ng COMELEC, malinis po ang kanilang desisyon. Wala pong digital line na lumalabas. Dinoktor po nila. Kaya po sinabi ko, dito sa kaso ng Hain Nueva Ecija, maswerte nga ito dahil ang jurisdiction ay nasa Regional Trial Court. Kasi kung sa COMELEC pa yan, dinoktor na po yan. Tulad ng nangyari doon sa Lapu-Lapu City noong 2013. So mga kababayan, ito ay patunay lamang na may mga laking problema nga ang mga vote cheating machines ng Smartmatic. Pero sa halip na mga pangyayaring ito, binibigyan pa rin ng kontrata ng COMELEC kahit sobrang mahal ang kanilang serbisyo. Tulad nitong nangyari ngayon na bidding ng refurbishment, SD cards, backup admin, at cleaning sheets. Mahal ang bid price ng Smartmatic, 639 million pesos. 637 million pesos. Ang lowest bidder is 490 million lang. Mas mahal si Smartmatic ng 147.4 million pesos. Pero anong ginawa ng COMELEC? Diniskwalipika ang lowest bidder upang maibigay ang kontrata kay Smartmatic. Kasi ayaw po ng Smartmatic na may ibang kumpanya, may ibang tao na magbubukas sa mga makina at mag-provide ng SD cards. Kasi po, mahuhuli ang kanilang dayaan. Yun ang kinatatakutan ng sindikatong ito. Kaya kahit walang kwenta, walang kabuluhan ang rason ng disqualification, ginawa pa rin nila. Dinisqualify nila dahil walang dash o walang zero ang bid documents ng lowest bidder. Wala pong kwenta ang dash at zero mga kababayan, hindi po, it does not matter. What matters is that ito ang lowest calculated bid. At dapat ito ang nanalo, pero dinisqualify nila. Dahil ayaw nilang makita yung mga makina at mabusisi ng ibang tao. Dahil baka mahuli ang kanilang dayaan. So, patuloy po natin ipaglaban mga kababayan ang malinis na halalan dahil dito po nakasalalay ang totoong kinabukasan ng ating mga kabataan, ng ating sarili mismo, ating sarili at ang buong sambayanan. So itong nangyari ngayon sa Hain Nueva Ecija, ito ay patunay lamang na hindi tama ang bilang ng makina ng mga vote cheating machines ng Smartmatic at pinipilit pa rin ng COMELEC dahil nga pera ang pinag-uusapan. Sobrang dami ng pera na paghahatian ng mga traidor sa bayan. So, pinabot ko po ito sa inyo para malaman po ninyo ang mga pangyayari ngayon. Ang iba siguro sa inyo ay nakabasa na ng report. Nasa pahayagan na po ito. Pero hindi po nila masyadong idiniin yung issue ng pagkakamali ng mga makina. Hindi po nila yun, they did not tackle that up, yung mga media outlets. Except yung, wala pala. Wala sa mga report na nakita ko yung question ng DCM. So, pinapaabot ko po ito sa inyo para pag-isipan po ninyo.
At pag-isipan po ninyo na nating lahat na kailangan talaga tayong manindigan at lumaban para sa malinis na halalan para sa buong sambayan ng Pilipino. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtulong dito sa ating laban sa mga mandaraya sa ating eleksyon. God bless us all and advance Merry Christmas to everyone.